Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at naging tropical depression na ang low pressure na minomonitor natin noong mga nakaraang forecast at tinawag ito bilang bagyong Ramil. Sa mga susunod na oras, posibleng lumakas pa ito bilang severe tropical storm bago tumama sa kalupaan at nagbago ulit ang direksyon nito. Alamin natin ang pinakabagong update dito at ang mga lugar na posibleng tatamaan at tatawirin ng bagyo. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, makikita ang sentro ng Tropical Depression Ramil sa layong 635 kilometers sa silangan ng Sorsogon. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso ng hangin na hanggang 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos patimog kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 350 kilometers mula sa gitna nito. At dahil dito nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming lugar sa Luzon at Visayas, kabilang ang mga lugar sa silangan at tibog na bahagi ng Quezon, Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island maging sa Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar at sa may hilagang bahagi ng Samar. Ang mga lugar na ito ay inaasang makakaranas ng malalakas na pag-ulan, bugso ng hangin na may lakas na umaabot sa 40 hanggang 65 kilometers per hour na may lead time na 36 hours at may maalong karagatan sa mga susunod na oras. Bagamat minimal pa ang banta sa buhay at ari-arian sa ngayon, malagang maging alerto. Sa ngayon, signal number 1 pa lamang ang nakataas sa ilang lugar at mga probinsya, ngunit ayon sa Pag-asa, posible nang itaas sa signal number 2 sa mga susunod na oras, lalo na kung magpapatuloy ang paglakas ng bagyong Ramil habang ito ay papalapit sa kalupaan. At kung tuluyang umabot sa severe tropical storm category bago ito maglandfall, hindi rin inaalis ang posibilidad na itaas pa ito sa signal number 3 sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa forecast condition ngayong araw para sa Bicol Region, Northern Samar at sa may Eastern Samar, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin dulot ng bagyong Ramil, posibleng maranasan ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at bulubunduking bahagi. Ang mga ganitong kondisyon ay may panganib sa buhay at ari-arian dahil sa malalakas na hangin, kaya't pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at huwag basta-basta lalabas habang lumalakas ang ulan at bugso ng hangin. Sa Metro Manila, Calabarzon, Isabela, Bulacan, Aurora, Oriental at Occidental Mindoro, maging sa Marinduque, Romblon at nalalabing bahagi ng Visayas, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng troh ni bagyong Ramil. Bagamat hindi direktang tatamaan na sentro, posible pa ring maranasan ang moderate hanggang heavy rain sa ilang oras na maaring magdulot ng pagbaha o landslide. Ugaliing makinig sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at iwasan ang pagtawid sa rumaragasang tubig. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga paminsan-minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot naman ng umiiral na easterlies. Mag-ingat pa rin sa mga severe thunderstorm na maaaring magdulot ng flash floods o pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na dati nang binabaha. At sa Mindanao, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang madilim na kalangitan na may mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot pa rin ng localized thunderstorms. Kapag may malakas na ulan, iwasan ang pagtawid sa mga ilog at mababang kalsada at laging maganda sa biglaang pagbaha. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon, pati na rin sa silangang bahagi ng Luzon, mararanasan ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula hilagang silangan na may mataas na pag-alon sa karagatan na aabot sa 1.5 hanggang 3.1 meters. Kaya't pinapayuhan ng mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Sa Visayas at sa natitirang bahagi ng Northern at Central Luzon, maging sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, mahina hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang kanluran na may bahagyang maalon, ang karagatan na may taas na 0.6 hanggang 2.1 meters. Samantala sa Mindanao, iiral ang mahina hanggang katamtamang hangin mula hilagang kanluran hanggang timog kanluran na may banayad hanggang katamtamang pag-alon
na may taas na 0.6 hanggang 1.5 meters. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw inaasahan ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar at sa may Samar. Asahan tuloy-tuloy na ulan na may mga sandali ang malakas na pagbuhos na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin. Pagsapit naman ng araw ng Linggo, October 19, mas lalo pang lalakas ang ulan sa mga probinsya ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, kung saan inaasahan ng 100 hanggang 200 mm na pag-ulan. Samantala katamtaman hanggang malakas na ulan na umaabot sa 50 hanggang 100 mm naman sa Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar at sa may Samar. Pagsapit naman ng Lunes, October 20, magpapatuloy pa rin ang malalakas na ulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 mm sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at sa may Zambales. Mahalagang tandaan mga kababayan, maaaring mas mataas pa ang mga pag-ulan sa mga kabundukan at elevated areas at maaaring mas lumala pa ang epekto nito sa mga lugar na matagal nang binabaha o nabasa na ang lupa. Kaya pinag-iingat natin ang mga residente na patuloy na makinig sa mga babala at abiso ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Update naman tayo sa direksyon at galaw ni Bagyong Ramil sa susunod na 24 oras. Inaasahang kikilos ito pakanluran bago lumihis pakanluran hilagang kanluran patungo sa sentral hanggang sa katimugang bahagi ng Luzon. Ayon sa pinakauling forecast track, posibleng maglandfall ang sentro ni Ramil sa probinsya ng Catanduanes bukas ng hapon, October 18. Pagkatapos nito, ito ay dadaan malapit o mismo sa ibabaw ng mainland Bicol region bandang gabi ng bukas. Pagdating ng Linggo ng umaga mga kababayan, October 19, inaasahan itong muling tatama sa kalupaan, partikular sa Aurora o Quezon bago tumawid sa kabundukan ng Northern o Central Luzon. At pagsapit naman ng Linggo ng gabi, inaasahan na itong lalabas sa West Philippine Sea at tuluyan lalabas sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes, October 20 ng umaga o hapon. Ngunit mga kababayan, hindi inaalis ang posibilidad ng pagbabago sa direksyon nito. Kung bababa ng kaunti ang track, posibleng mag-iba ang tatamaan nitong lugar at mas maraming probinsya ang malalagay sa ilalim ng tropical wind signal. Habang nananatili pa ito sa Philippine Sea, patuloy na lumalakas si Ramil at maaaring umabot sa kategoryang tropical storm sa loob ng 12 hours. Hindi rin inaalis ang posibilidad na lumakas pa ito bilang severe tropical storm bago ito tuluyang maglandfall sa ating kalupaan. At kapag nakalabas na ito sa Luzon at tumawid sa West Philippine Sea, inaasahan pa ang karagdagang paglakas nito habang binabaybay nito ang kanyang direksyon. Kaya mga kababayan, handa mga inyong emergency kits, ilagay sa ligtas na lugar ang mahalagang dokumento at siguraduhin nakasara mga bintana at pintuan bago pa man lumakas ang hangin. Sa mga nakatira sa tabing dagat at mababang lugar, maging handa sa posibleng storm surge at coastal flooding. Iwasan muna ang paglalayag sa mga baybayin ng Catanduanes, Camarines, Quezon at Northern Samar dahil sa mga maalong karagatan na maaring umabot sa 4 na metrong taas ng alon. Para sa mga mangingisda at may malilit na bangka, ipagpaliban muna ang pangingisda at pagbiyahe. Ang paglalayag ngayon ay luban delikado. Sa mga motorista, maging maingat sa mga lansangang madulas at binabaha at huwag nang tumawid sa rumaragasang tubig. Habang papalapit ang bagyo, patuloy kami magbibigay ng mga real-time updates. Laging tandaan, mas ligtas ang handa kaysa magsisi sa uli. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang mga kababayan natin ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat isa. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.